Sa Pampanga, may mga lugar na hindi na pinupuntahan ng mga tao pag sumapit ang gabi. Hindi dahil sa multo, kundi dahil sa gutom. Lumaki ako sa isang baryo malapit sa ilog sa Apalit. Tahimik doon, puro palaisdaan at mga bahay na magkakalayo. At may isang bagay na lagi mong maririnig tuwing gabi. Hindi iyak, hindi sigaw, kundi parang may ngumunguya. Una kong narinig yon noong bata pa ako. Akala ko daga. Hanggang sa sinabi ng tatay ko. Kapag may narinig kang ganyan, huwag kang lalabas ha. Hindi niya ipinaliwanag. Hindi ko na rin tinanong. Hanggang sa gabing nawala si Mang Celso. Si Mang Celso ay isang mangingisda. Matapang daw, sabi ng iba. Hindi naniniwala sa aswang. Kung may aswang man, pwede kakainin ko rin. Tumawa pa siya noon. 3 araw matapos yun, hindi na siya umuwi. Hinahanap siya ng mga tao. Sa ilog, sa palaisdaan, sa mga bakawan. Wala. Wala. Hanggang sa may nakaamoy. Hindi bulok na hayop, hindi patay na isda. Iba, mas mabigat, mas makapal. Parang may halong dugo at kung anong hindi mo maipaliwanag. Galing sa isang bangka. Lumang bangka, nakatali lang sa gilid ng ilog. Walang laman, pero doon nanggagaling ang amoy. Buksan niyo. Ayaw ng iba, pero may isang lalaki na lumapit. Unti-unti niyang tinulak ang takip ng bangka. Pagbukas, napatras siya agad. Hindi sumigaw, hindi siya nagsalita. Sumuka lang siya. At doon ko nakita, hindi na buo si Mang Celso. Hindi rin siya hiwa-hiwalay. Parang sinimulan. Tapos iniwan. May mga parte na wala na. Hindi pinutol, kinain. Hindi maayos, hindi malinis. Parang hinablot, pinilas, kinagat. At ang pinaka nakakatakot, umuusok siya. Mukhang mainit pa. Parang kakakain lang kay Mang Celso. Tahimik ang buong baryo, walang nagsalita. Hanggang sa narinig namin, galing sa ilalim ng bangka. Hindi namin nakita yung agad. Pero may gumagalaw. At unti-unting may lumalabas. Hindi siya buong katawan. Una, kamay. Mahaba ang daliri niya. Manipis. Sumunod ang ulo. Baligtad. Nakangiti. At ang bibig niya, punong-puno. Hindi ko alam kung anong laman ng bibig niya, pero hindi dugo ang tumutulo, kundi laway na may halo. Parang mga laman-laman. At may nakasabit pa. Hindi ko ito kinaya. Tumakbo ako. Pero bago ako makalayo, narinig ko siya. Hindi pa ako tapos. Mahina, pero malinaw. Kinagabihan, walang natulog sa baryo. Pero hindi ibig sabihin nun ay ligtas na kami. Kasi nagsisimula na ulit ang tunog. Hindi na sa ilog. Sa bubong na namin lahat. Sumilip ang nanay ko. At doon niya nakita. Hindi ito tao. Hindi rin ito hayop. Kakadikit siya sa bubong. At may hawak. Isang bagay na hindi na gumagalaw. Unti-unti niyang hinila. At doon namin narinig. Parang pinupunik niya ito. Hindi malakas,
pero sapat para maintindihan mo. At bawat kagat may kasunod na buntong hininga. Parang nasasarapan siya. Hindi kami gumalaw, hindi kami huminga. Hanggang sa tumigil siya. Akala namin ay umalis na ito. Pero may bumagsak sa harap ng pinto namin. Hindi namin agad binuksan. Hanggang sa umaga, pagbukas namin, nandun. Isang supot, lumang plastik, may lamang basa, at may nakasulat sa dugo, para sa susunod. Simula noon, may nawawala na tuwing linggo. Hindi sabay-sabay, hindi halata, isa-isa. At tuwing may nawawala, may lumalakas ang tunog. Mas malapit, mas busog, hanggang sa isang gabi. Ako na ang nagising. Hindi sa tunog, kundi sa amoy. Parehong amoy. At may narinig ako sa ilalim ng kama. Oo, ng kama ko mismo. Mahina ang boses. Hindi pa ako tapos. Hindi ako gumalaw, pero may lumabas. Mabagal. Unti-unti siyang lumabas. At nung huling nakita ko, yung bibig niya, hindi na siya nakangiti. Bukas na bukas. At handa na naman. Mukhang nagugutom na naman ang nilalang na ito. At kung sakaling makarinig ka rin ng ngumumuya sa gabi, huwag mong isipin na daga lang yan. At kung may naamoy kang mabigat sa hangin, tumakbo ka na. Kasi baka hindi ka niya ubusin agad. Baka tikman ka muna niya hanggang sa masanay siya ng masanay sa lasa mo.